Eto guys, Paco Park. May nakita na ako sa Paco Park. Panoorin natin ito. FEU. Is Asia. Requirement sila. I came from the mud. There's dirt on my hands. Sa FEU, grabe. Alam nyo guys, dapat dito ako mag-aaral ng fast forward ko na guys kasi baka intro lang. Hi, Tama Rose. Nandito tayo ngayon sa Paco Park upang tuklasin at muling sariwain ang kasaysayan ng libingang ito. At ang huli ay isiwalat ang mga kontrobersiya na nakapaloob sa sementeryong ito. At ang pamagat nito ay #PacoEncounters. Angas nyo naman mga estudyante. Mapapansin nyo, ang Paco Park ay hugis bilog dahil ang gusto ng arkitektong gumawa ay maging orihinal na sementeryong ito. Ang arkitektong gumawa ay si Ildefonso P. Santos Jr. At mapapansin nyo, ang pader na ito ay may mga butas na hugis nicho dahil dito nilalagay ang mga nicho ng mga namatay na tao. Ayan, dahil yung pinagpakita ng Watchmen, may sumasalo ng Watchmen nene. Gusto ko may kapil. May kita sa aking luguran ang Roman Catholic Chapel. Ito ay itinayo ni Saint Pancratius. At kung makikita natin, ito ay mistulang dome kung tawagin. Ang creepy. Alam nyo ba na ang Paco Park Cemetery na ito ay nagsilbing base ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig? Dahil kung makikita nyo, ang mga pader na ito ay paikot, matataas at makakapal na siyang naging ideal para maging depensa nila laban sa mga Amerikano. Alam nyo ba na ang tatlong paring martir na sina Gomez, Burgos at Zamora
na ibinitay ng mga Espanyol ay dito nakalibing. Ngunit ayon sa ibang sources, hindi talaga alam kung saan ang tunay nilang mga labi. Konting kaalaman, ang pagkamatay ng tatlong paring martir ang nagbigay inspirasyon kay Dr. Jose Rizal na isulat ang kanyang ikalawang nobela na El Filibusterismo. Alam nyo ba, dito rin sa Paco Park, unang inilibing si Gat Jose Rizal. Ito rin ang nagsilbing taguan ng kanyang labi para hindi makita ng mga Espanyol. Kung mapapansin nyo rin, baliktad ang inisyal ng pangalan ni Dr. Jose Rizal dahil gusto nga nila itong itago sa mga Espanyol. Ay na, horror. Ang hashtag Paco Encounters ay hindi makukumpleto kung hindi natin isisiwalat ang mga kontrobersya at storya na nakapaloob sa sementeryo nito. Halina't samahan niyo kami at tunghayan natin ang mga kwentong kababalaghan dito sa Paco Park. Ito ang hashtag Project na nila. Paco Encounters. Ang mga niche sa pader ay karamihan ay biktima ng kolera epidemic sa taong 1820. Sa sobrang dami ng nakalibing sa niche, naglibing na rin sila sa mismong underground ng Paco Park. At nung tumagal, sabi ng tagapag-alaga ng Paco Park, ang loob daw ng ibang niche ay wala na raw laman. Isa sa mga kwentong kababalaghan ay nasaksihan ng isang park caretaker na nangangalan na Sonny Agmana. Inilahad niya na nakakakita siya di umano ng mga aparisyon ng tao na mabilis na dumadaan sa tuwing siya ay nag-iisa. Sinabi rin niya na naniniwala siya sa nag-viral na video na kumakailan lang ay ipinalabas sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Ayun guys, nagbawash mo whip, wash me nene, nagbawa. Ang video ay nakuhanan ng dalawang kambal na babae na sumasayaw sa harap ng osaryo. Ang osaryo ay kilala bilang isang libingan ng mga namayapang sanggol na nakapwesto sa loob ng sementeryo. Sa ilang minutong pagre-record, biglang Ito yun guys. may dumaan na kaluluwa ng batang lalaki na tumatakbo sa gate ng osaryo. Ayun slow mo natin ha. Creepy. Hey. Kaya ako mag-mukbang, no? Paco Park Horror, a thread. Last Friday, nag-shooting kami para sa short horror film sa Paco Park, bandang 6:30 p.m. Kakilala ng isa naming groupmate yung nagbabantay kaya pinayagan kami. Nakakakilabot, pero wala naman kaming na-encounter na multo o kung ano man. Pero akala lang pala namin yun. Palabas na kami, naka-on pa rin yung camera. Pandagdag daw kasi ng bloopers. Wala naman kaming napansin, not until mag-start kami. Walang yung mga dagato, kala ko multo na. Ay mag-edit. Habang inaayos yung video, frame by frame, may napansin si Julian na parang figure ng isang babae na nakadress na white. Which is weird kasi nakapangpi kami na color blue kasi Friday nga noon. Noong una, kala namin dahil lang si ilaw. Pero nung inaasan ng brightness, totoo nga, may iba kaming kasama sa Paco Park.
Pero hindi doon nagtatapos yung kilabot. For the next few days, iba't ibang kamalasan ang inabot ng aming grupo. Lahat ng video clips ay nakurap. 4 naman sa amin ang nagkaroon ng sakit. Kapag sinusubukan ulit mag-edit, nagka-crash bigla yung computer. Meron sa amin na muntik ng masagasaan. Pero mayroong isang common sa aming lahat. Simula nung makita namin yung babae sa clip, lagi siyang nagpapakita sa paniginip. Every night. Creepy. Creepy. Creepy naman nun, guys. Ayun, guys, what's up? Maraming salamat sa lahat ng nanood ngayon at nakisama. Bukas ulit tayo mumukbang. Mukbang naman tayo bukas. Bakit kaya wala talaga nagbumukbang doon? Kaya sila Boss Rino, si Adventure Darks. Wala akong nakikita, ito lang yun lang yung nakita ko. Sige guys, bukas ulit. I came from the mud.